kasinungalingan umano na hatid ni Maria Ressa at ng Rappler sa sambayanang Pilipino, kumpirmadong mawawala na. Magsa-shutdown na umano ang Rappler. Magandang araw mga kahuwan, may bagong video na naman tayong ipinalabas. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload. Thank you po mga kahuwan. Dito na po tayo sa magandang balita na inilimbag ng ABS-CBN. Sabi ng Nobel Peace Prize winner na si Maria Ressa, the Securities and Exchange Commission has ordered online news organization Rappler to shut down. Congrats! Biktima din ako nitong Rappler na to. Yung nasa kwan pa po ako, nasa Facebook, doon ako nagfi-Facebook live, buti nga sa inyo. Napag-initan tayo. And that's the reason why nag-YouTube tayo mga kababayan. Kasi, blinak ako doon, fake news daw. What? Ngayon, anong inabot ninyo? Kayo yung fake news organization, mismo yung SEC, wala kayong kinancel yung registration ninyo. Bakit? Because of the foreign ownership. But until today, you are still operating through online news website. At ang lalakas pa ng loob ninyo kung magsalita kayo kung kala ninyo kung sino kayo. O this time, ito yung inabot ninyo. The SEC ruling was dated Tuesday, June 28. Kahapon pa lang. According to a Rappler statement that Ressa shared as she spoke at the East-West Center International Media Conference doon po sa Hawaii. Breaking news. Ito siya, breaking news nila. Sabi rito, breaking news. Maria Ressa announces the Securities and Exchange Commission affirm its earlier decision to revoke the certificates of incorporation of Rappler incorporated in Rappler Holdings Corporation. Bawal po yon sa media. Pag nasa media ka, dapat 100% ownership. Walang foreign capital na dapat pumapasok. Bakit po? Ano yung purpose ng nag-craft ng batas noon? Para i-protect mga kababayan yung ating mga mamamayang Filipino from foreign influence through the media. Yun ang pinaka-purpose noon ng pag-craft. O, tingnan ninyo. Actually, itong hindi man talaga po kung sa definition ng media entity, hindi siya doon mga kababayan nag-fall sa definition na yon. The strict definition of a media entity. Propagandista po sila. Makikita ninyo mga kababayan sa kanilang mga publications. Laging may twist. Wala sa katotohanan. Nandun sila sa pag-promote ng agenda ng kung sino ang nasa likod nila. Alam naman po ninyo, pinablish na ni Bobby Tiglao. Mga globalista po ang nasa likod, yung mga kabal na gustong bilugin ang isipan ng mga tao sa buong mundo na mag-fit sa agenda nila, including in this country. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ito pong ating bansa, napakahalagang bansa ito. This is the land of gold, the pearl of the Orient Seas, the land of promise.
Kaya nga ayaw tayong tigilan. Kaya nga po si incoming President Bongbong Marcos, ayaw nilang tigilan. Sinisiraan ang sinisiraan. Almost everyday, may mga masasama, mga kababayan na balita na ginagawa po itong mga agents of the Cabalot. So, congratulations sa inyo. Gumalaw na ang kamay ng Diyos using the SEC as his tool para masawata yung mga pagmamalabis ninyo. Pati ako, biniktima nito, pinablish pati nila. Fake news daw ako. What? Kung fake news ako, mali-mali yung sinasabi ko, mag 50 million viewers ako rito sa channel ko, na ang tawag dito, napakabata pa nito. Ako, hindi na bata. Pero yung channel natin, 6 months pa lang po, itong ating Dante Talks channel. But we have, I think, 140, ilan na ba yung subscribers natin dito? 145,000 subscribers na po tayo. And with this subscribers po, umabot na tayo ng 50 million. Ibig bang sabihin itong 145,000 subscribers natin, naoto ko sila na sa bibigay ko ng fake news, naniwala sila. Kung fake news po yung ating sinasabi rito, ay siguradong inan-subscribe na ninyo po ako. But because nakikita ninyo yung kwento natin, yun ang kwentong totoo. As against ng kwento ng mainstream na yung agenda nila is to push their business interest ng mga oligarko. Ayun. Kaya nga, hindi man sa pagmamalaki po, pagmamagaling. Most of the time, dito po sa number of views ko, talo ko yung mainstream. Yung ENC, talo ko. DCMM, DCRH, tingnan ninyo yung number of views. Hindi man po ako Why? Sawang-sawa na sila. Mismo yung mga sawang-sawa na kayo, di ba po? Sa pakikinig sa mga kwentong kwentong punong-puno ng agenda at kasinungalingan. I must know. Sabi ko nga many times sa inyo, I am a journalist myself for almost 40 years na today. Paano ninyo akong kailan lang kayo mga taga-Rappler, kailan lang kayo? Ngayon lang kayo lumitaw? The past mga 10 years? Yun pa lang kayo? Pero kung makaasta kayo, kala ninyo kung sino na kayo. Kayo lang yung may karapatan mag-cover sa mga what? Pinag-initan yung mga vloggers kasi hindi daw qualified. Mga karamihan daw mga high school lang. What? Hindi ko naman sinasabing lahat kami qualified. Di ba? May mga vloggers talagang ganon. In like manner, sa mainstream, alam kong ganon din. Ang daming mga kilalang, ayaw ko na mag-mention. Ang daming mga kilalang mga media personalities, mga matatanda na, yung iba nga, patay na, hindi man nakapagtapos ng college. Just like the politicos, ganon, in any profession, ganon Kahit sa negosyo, may mga sikat na negosyante, napakayayaman, di man tapos. Wala doon yun The actual education, mga kababayan, hindi doon nakukuha from the four corners of the school. You name names.
of big businessmen, napaka matagumpay sa kanila, hindi man tapos. So it is not the diploma. Di ba? It is you kung paano mo paglinangin yung iyong sarili. At pinag-initan niyo ng vlogger, yung gusto ninyong i-cover, vlogger. Si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos na bukas, inauguration, is himself a vlogger. At hindi siya, will not stop, sabi niya, I'll not stop in my vlogging. Nag-publish pa nga lang ng bagong vlog niya. You see, yung press secretary ni Bongbong Marcos, si Attorney Trixie, vlogger, tapos gusto ninyong magpa-credit. O hindi kayo mga... Tapos minaliit ninyo yung vlogger, kayong mainstream. Sino kayo na magmaliit sa mga vlogger? Sige nga, tingnan nga muna ninyo yung sarili ninyo. Ito mga kababayan ng mga taong ito, hindi sila pwedeng basta't magsalita sa akin kasi I know them well. Kilala ko sila. So yun, congrats. Yan ang dulot ng sobrang pagmamalabis ninyo. May hangganan ninyong mga pagmamalabis. Breaking, sabi rito, Maria Ressa announces sex order to shut down Rappler, the least trusted media. Kung mangkaasta kayo, kala ninyo kung sino kayo magagaling. Magpagaling muna kayo ng mga tuktok ninyo before kayo na magaling-galingan. Di ba po kayo magaling? Bakit niya Mr. Maravilla si Ressa nagka-Nobel? Ay, kung sino yung mga magkakasabwat po, kung sino yung nagpo-post ng agenda ng mga kabal, yun ang binibigyan nila para isipin ng mga tao sa buong mundo, sila yung mga magagaling. Kilala ko yung mga... Anong background nito mga taong ito? Mga Nobel-Nobel ninyo. Yan mga gawain yan. Para itaas nila yung status ng mga taong nagsasalita, ng mga agenda nila at paniwalaan ng mga mamamayang Filipino at ng buong mundo. Kung ang agendang pinupost nila, yung globalisasyon po. Kaya sila magbabarkada. Yung funders nila, si George Soros, gusto ninyong gusto ninyong makilalang maigi si George Soros? Ay, i-search ninyo ang kanya. Sabi ko nga, pag nagbasa kayo ng yung libro kong binabanggit po palagi, yung Conspirators Hierarchy ni John Coleman, makikilala ninyo kung sino-sino yung mga big names at yung mga gawain nila. And you will understand kung bakit tayo ganito. Yan ayaw ko nang i-detalye po. Ayun na nga, mga kahuwan, sa inyong palagay, ano ang inyong reaksyon at komento sa bidyong inyong napanood? Huwag kalimutang magbigay sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po.